GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa isang maliit na isla sa dagat ng Cebu, karaniwan nang makakita ng mga lalaking putol ang kamay. Pangingisda ang tanging ikinabubuhay. Pero imbis na lambat, dinamita ang sandata nila sa dagat. Hindi malilimutan ni Aladin ang araw ng January 15, 1997. Ang araw na naglaho ang mundo sa kanyang mga mata. Kumusta po? Ayun. Okay ra. Pagsindi na ko sa dinamita. Boto bitaw dito. Dito wala kong kahibaw, sabay, nakalitan ko ba? Kamot kang mubarog. Pero sakit naman ang kaning akong kamot, tukod na ko sa pangay. Ito po nangyari po Sumabog sa dibdib at mukha ni Aladin ang dinamita. Naputol ang dalawa niyang kamay, nasabugad ang dibdib, leeg at mukha. Nabulag ang dalawang mata. Ampo ko sa Ginoo nga, kung iya kong buhayon, maayo, iya kong patayon, okay rin gapon, handam na ko. Ito nga, Handa na kayo mamatay nun. oo, kay, para na ko, murag, wala naman ko'y pag-asa nga malibre pa. Kay, daghan na magsamat, kay, daghan na magkindugo nga niaga sa kong lawas. Sa kabila ng sinapit, himalang nabuhay si Aladin. Pero permanente na ang kanyang pagkabaldado. Noong araw ding iyon, isinumpa ni Aladin ang dinamita at ipinangakong kailanman hindi susunod sa kanyang yapak ang kanyang mga anak. Pait naman kayo, naka-experience naman ko. Anong akong mga anak, ako gintambagan nga. Kung doon ay kayo gayunan nga mo kapag ka-eskwela mo. Eskwela, good kay para nga makapanginabuhi mo sa dito sa bayan ba ron, ugasa ba kung mga nabuhi, basta din na lang sa pagpanglabay o dinamita. Bukon mo na ko siya ba nga pakalayo. Pero kung si Aladin nagawang putulin ang tradisyon ng pagdidinamita, ang ibang anak ng komunidad nagpatuloy sa peligrosong uri ng pangingisda at ngayon, pabata na sila ng pabata. Kinabukasan, pumalaot kami at naghanap ng mga mangingisda. Ilang maliliit na bangka ang aming nakita sa di kalayuan. Tahimik at malinaw ang tubig, walang kaimik-imik. Nang biglang makarinig kami ng pagsabog. Dalawang bata ang pinagmula ng pagsabog. Sa dulo ng kanilang bangka, ilang bote ang makikita. Agad akong lumusong para alamin ang pinanggalingan ng pagyanig. Malabong tubig ang bumungad sa aking pagsisid. Animoy may nagsaboy ng puting pulbos sa karagatan. Nang luminaw ang tubig, napansin kong may mga kumikislap na kulay pilak sa ilalim ng dagat. Sinisid ko hanggang sa kailaliman at nagulat ako
sa aking natuklasan. Hindi mabilang sa dami ang mga patay na isdang nakakalat lang sa buhangin. Ang iba, palutang-lutang sa tubig. Maya-maya, biglang sumulpot ang isang bata. Isa-isa niyang pinulot ang mga patay na isda at saka tinuhog-tuhog. Marami sa mga isdang nangamatay masyado pang maliit para pakinabangan, kaya iniiwan na lang sa bahura. Wala pang isang minuto, puno na ng isda ang hawak niyang panusok. Dun sa ilalim parang namumulot lang sila ng isda. Ang daming mga nandun lang sa sand yung mga isda tapos nakahiga lang ng ganon. Alam mong patay na. Tapos pinupulot lang nila. Pinupulot lang nila yung mga isda tapos tinutusok dun sa kanilang mga pana. Ang dami. Daming namatay na isda. Di pa man ako nakakaahon sa bangka, isa na namang pagyanig ang aming narinig. At tulad ng nauna, nagkalat na naman ang mga patay na isda. Sino ang mga batang ito? Sinundan namin ang mga bata hanggang makauwi sila sa isla. Sa isang maliit na barong-barong kami dinala ng aming paghahanap. Magandang hapon po. Pero laking gulat ko nang salubungin ako ng isang lalaking putol ang kamay. Magandang hapon po. Si Mang Felipe ang ama ng dalawang batang nakita ko sa laot na naghahagis ng dinamita. Ano po nangyari sa kamay ninyo? Hindi na siya makarinig. Ay, hindi ako naririnig. Sa lahat? Bukod sa putulang kamay, Hindi ako naririnig. bingi si Mang Felipe. Kahit maski anong Nabingi tenga, matapos kahit siyang lakasan ko aksidenteng boses ko. masabugan ng dinamita. Alalakasan ko lang. Tsaka medyo malapit sa tenga niya. Ano pong nangyari sa kamay nyo? Naanan sa nimong kamot. Dilimita. Pagbato. Paong pananaw. Siguro tabang niya wabay katabaro. Bakit pumutok agad? Naunsa ko na to nga nibot to ang dinamita. Naunsa ba nabak ko na to kanang daot ang katoy Ambot mong na, labay. Sigas po puro. Buto na yun. So, Wala ko kalabay. biglaan. Siya mga anak na kailangang buhayin ni Mang Felipe. Kaya kahit naputol na ang kamay, nagbalik ito sa pagdidinamita makalipas ang ilang buwan. Bakit po kayo ulit nagdinamita? Naputol na yung kamot ninyo. Kung saan mo kaong manok. So walang ibang hanap buhay. Buka po. Hindi kayo natakot na baka maputol yung isa pa. Alam matay. Kahit mamatay. Wala akong pamilya.
Sugal kinabuhi kay sa mga mamay-mamay mo. Mahigpit na ipinagbabawal ang dynamite fishing at makalipas ang ilang buwan, nahuli ng mga bantay dagat si Mang Felipe at nakulong ito ng 3 taon. Napilitan ang panganay ni Mang Felipe na humalili sa kanyang peligrosong trabaho. Nag-isip ko nga, pumasok akong isda dahil wala na kaming walang mga ano sa mga kapatid ko. Anyos lang noon si Toto nang matuto siyang maghagis ng dinamita. Tumigil din sa pag-aaral ang kanyang kapatid na si Benji na nooy 8 taong gulang pa lamang. Nung unang sinubukan mo yung magbilayo, anong pakiramdam mo? Ano lang po? Bakit? Kaya wala ko si Garcia. Hindi kayo natakot na baka maputol din ang kamay ng mga bata? Tagisara man sila mo gamit kay kuan naman lang sila pamana magabi. Mana na lang sila magabi ba. Di usay di sila mo anak. Kung maaari lang daw, ayaw sana ng mga bata na pumasok sa delikadong trabaho ng dynamite fishing. Natatakot silang matulad sa kanilang ama. Kaya kapag gabi, sinusubukan ng magkapatid na manghuli ng isda gamit ang pana. Alas 6 na ng gabi, papunta tayo sa gitna ng laot para mamana ng isda. Bakit gabi kayo nanguhuli ng isda? Daghan ng isda sa gabi? Pero hindi ba mahirap makita ang isda? Mag-ispat. Ispat ito. So gagamit na lang sila ng flashlight para makita. Ay, sinusuot ito dito. Ganyan. Paggabi daw kasi, doon pinakamarami yung isda. Gamit ang pana, antipara at flashlight, sumisid ang magkapatid na Toto at Benji, tiniis ang malamig na tubig. Hindi biro ang manghuli ng isda gamit lamang ang maliit na pana. Pero walang tigil na sumisid sa madilim na laot ang magkapatid. Pagod at nanginginig na ang kanilang katawan, pero nagpatuloy sina Toto at Benji. Ang target kasi ng mga bata, makahuli sila ng mga at least 5 kilos ngayong gabi. Nakakadalawang oras na tayo, mga 1 kilo pa lang yung nakukuha niya eh. Magkano na kaya ang kita mo dyan pag 1 kilo? 60 pesos lang ang halaga ng kada kilo ng isda. 60 pesos ang katumbas ng 2 oras na paghihirap. Makalipas ang ilang minuto, bumalik na rin kami sa isla. Hindi sapat ang isdang nakuha ng mga bata. Kinabukasan, binalikan ko sina Toto at Benji. Kung ang ibang bata abala sa pag-aaral at paglalaro, ang 2 batang ito nakikipaglaro sa peligro. Imbis na laruan, hawak nila'y mitsa at sangkap na malapulbura. Kung ang iba nag-aaral sumulat at magbasa, sila
gumagawa na ng dinamita.